Isang banta ang sinabi ni Durant sa NBA kay Victor Wembanyama. LeBron at Luka viral ang fast break plays at Warriors kumuha ng 2 players para sa natitirang regular season games. Ang unang laro ng Los Angeles Lakers matapos ang All-Star break ay nagtapos sa isang masakit na pagkatalo laban sa Charlotte Hornets. Sa kabila ng maagang lead ng Lakers, isang run mula sa Hornets sa second half ang bumaliktad sa laro, dahilan upang hindi na makabawi ang LA. Maganda ang simula ng Lakers kung saan nagkaroon ng mahusay na ball movement at maraming fast break plays. Si LeBron at Luka ay nagpalitan ng highlight plays kabilang ang alley-oop at 3-pointers. Ngunit sa kabila ng kanilang early lead, nagsimula silang magkaroon ng problema sa turnovers at shooting efficiency. Pagsapit ng ikatlong quarter, nagsimula ng lumakas ang opensa ng Hornets, particular na si LaMelo Ball na nagtala ng sunod-sunod na tres. Si Austin Reeves ay na-eject matapos makatanggap ng 2 technical fouls na nagbigay daan sa isang scoring run ng Charlotte. Sa ika-4 na quarter, patuloy na lumawak ang lead ng Hornets. Nagkaroon ng sagot ang Lakers kung saan nagtala si Rui ng isang mahalagang 3-pointer upang pigilan ang momentum ng Charlotte. Pumasok sa takeover mode si LeBron. Nagtala ng mahahalagang puntos sa quarter kabilang ang isang monster dunk kay Mark Williams. Nagpatuloy ang dikit na labanan hanggang sa huling minuto ng laro. Si Miles Bridges ay nag-shoot ng isang clutch tres upang muling ibalik sa Hornets ang lead. Nagkaroon si LeBron ng 2 pagkakataon upang itay ang laro, ngunit parehong mintis ang kanyang shot dahilan upang tuluyang manalo ang Hornets. Sa kabila ng masakit na pagkatalo, binigyan ng Lakers ng konsiderasyon ang kanilang mahinang performance matapos ang All-Star break. Sa larong ito, nag-viral ang play na LeBron to Luka at Luka to LeBron fast break. They take it away from him, but now the Lakers with Luka at the other end. They find him. Here's Doncic. Corner. It's Smith Jr. and Luka's got the rebound. Hook pass. Finds LeBron. Ang susunod na laro ng Lakers ay laban sa Portland Trail Blazers bukas ng araw. Sa sumunod na balita, kung may sino mang nakakaunawa sa pagiging dakila, ito ay ang Phoenix Suns All-Star na si Kevin Durant. Gayunpaman, ang sentro ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama ay nagsisimula ng tahakin ng kanyang landas. Matapos mapili bilang first overall pick sa 2023 NBA Draft, mataas ang inaasahan sa kanya. Ang 7'4" center mula sa France ay naging kasing husay ng ipinangako. Nakakatawa nga dahil si Wembanyama ay nanalo ng Rookie of the Year sa kasaysayan. Bukod pa rito, napabilang siya sa All-Defensive First Team at nagtapos sa pangalawang pwesto para sa parangal na Defensive Player of the Year. Sa patuloy na usapan tungkol sa kung sino ang magiging mukha ng liga, marami ang nagsasabi na si Wembanyama. Tinawag siyang The Alien dahil walang sino man ang nagpakita ng parehong kasanayan niya noon. Ang kanyang kombinasyon ng shooting, ball handling at inside offensive game pati na rin ang kanyang kahusayan sa depensa ay kahanga-hanga. Sa kanyang ikalawang season, siya na ang naging sentro ng laro sa magkabilang dulo ng court. Bagamat may ilang kritisismo, nauunawaan ni Durant kung paano gustong umunlad ni Wembanyama. Ipinaliwanag ng forward ng Suns sa pamamagitan ni Tom Petrini ng Silver and Black Coffee Hour noong Huwebes kung ano ang susunod sa pag-unlad ng sentro ng Pransya. Wala akong nakikitang kulang, ani ni Durant. Kailangan lang niyang makakuha ng mas maraming karanasan sa NBA. Nasa ikalawang taon pa lang siya. Hindi pa siya nakakapaglaro sa playoffs na isang malaking pagsubok para sa sino mang player, lalo na sa kanyang antas. Marami siyang matututunan tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang team sa sitwasyong iyon. Para sa akin, nasa tamang landas siya upang maging isa sa pinakamahusay na player na nakita natin. Ang mahalaga ay maranasan ang mga hamon sa totoong laro at matuto mula rito upang patuloy na gumaling. May pagkakapareho sina Durant at Wembanyama pagdating sa kanilang basketball career. Pareho silang napili sa unang 2 picks ng draft, nanalo ng Rookie of the Year at agad nagpakita ng potensyal sa kanilang career. Ngayon, si Durant, ang nangungunang scorer ng Suns, ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay sa laro. Patuloy siyang gumagawa ng kasaysayan ngayong season. Kamakailan lang nalampasan ni Durant ang 30,000 point milestone kasama ang Suns, isang tagumpay na iilan lamang ang nakaabot. Ang kanyang tibay at konsistensya ay labis na kahanga-hanga, ngunit nakikita rin niya ang parehong landas kay Wembanyama. Sa kanilang unang matchup, mataas ang papuri ni Durant sa rookie ng Spurs. Ngayon, mas binibigyang pansin na niya ang laro nito. Pagkatapos ng lahat, halos lahat ng statistics ni Wembanyama ay tumaas.
Muli siyang nangunguna sa liga sa blocks at patuloy na pinapalawak ang kanyang opensa. Halos na doble ang kanyang 3-point attempts at tinatamaan niya ito sa disenteng 35.2% rate. Marami sa mga shots niyang ito ay off the dribble, pull-ups or off-balance shots. Bihira siyang magkaroon ng catch-and-shoot opportunity kaya lalong kahanga-hanga ang kanyang ginagawa. Magtutuos ang dalawang stars bukas sa Austin, Texas, tahanan ng alma mater ni Durant. Maaaring may mga aspeto ng paglago ni Wembanyama na magpapahanga kay Durant at gayon din sa kabaligtaran. Ang kanilang respeto sa isa't isa ay makikita sa mga papuri nila sa isa't isa, gayon din sa patuloy na pag-usbong ng sentro ng Spurs. Alinmang paraan, inaasahan ng isang kapanapanabik at masayang laban sa pagitan ng dalawa sa pinakanatatanging player sa NBA. Sa huling balita, ang roster ng Warriors ay bumalik sa 14 na players matapos pumirma ng dalawang talented mula sa NBA G League noong Huwebes. Inanunsyo ng Golden State na pumirma ito ng 10-day contracts kay forward Kevin Knox at point guard Yuri Collins bilang dagdag na puwersa sa huling 27 laro ng 2024-25 NBA season. Si Knox na magsusuot ng number 33 para sa Warriors ay nagsimula sa lahat ng 28 laro para sa Santa Cruz ngayong season na may average na 21.8 points, 8.0 rebounds, and 2.4 assists in 32.6 minutes per game. Siya ay kamakailan lamang itinanghal bilang NBA G League Player of the Week para sa panahon ng December 27th to January 5th, ilang buwan matapos niyang mapahanga ang Golden State sa NBA Summer League. Si Knox ay orihinal na napili bilang number 9 overall pick ng New York Knicks sa 2018 NBA Draft at may career averages na 7.4 points, 2.9 rebounds, and 18.0 minutes in 306 career games, 77 starts over 6 seasons kasama ang Knicks, Atlanta Hawks, Detroit Pistons at Portland Trail Blazers. Kung mas maganda ang ipapakita ko at mas mahusay ang paglalaro ko sa itaas, wala ako rito ngayon, sabi ni Knox kay Dalton Johnson ng NBC Sports Bay Area bago ang laro ng Santa Cruz Warriors noong Enero. Ang pagiging nandito sa ibaba, hindi ko ito itinuturing na isang pagbagsak o kung ano paman. Tinitingnan ko ito bilang isang pagkakataon para matuto at maglaro sa ilalim ng isang mahusay na sistema. Pagbutihin ang mga bagay na kailangan mong trabahuhin. Nagbunga ang kanyang pagsisikap at ngayon ay may pagkakataon siyang makatulong kasama si Collins habang sinusubukan ng Warriors na makapasok sa NBA playoffs. Si Yuri Collins ay naglaro sa 33 laro, 30 bilang starter para sa Santa Cruz ngayong season na may average na 14.2 points, 9.8 assists, 3.5 rebounds, and 1.1 steals in 32.0 minutes per game. Ang tubong Missouri ay nangunguna sa G League na may 189 assists through 18 regular season games. Hindi siya napili sa 2023 NBA Draft at naglaro ng 4 na taon na collegiate career sa St. Louis bago lumipat sa Santa Cruz sa nakalipas na 2 season. Matapos makuha si Jimmy Butler sa trade deadline nitong Pebrero at ipagpalit sina Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Kyle Anderson at Lindy Waters, kinonvert ng Warriors ang two-way center na si Quinton Post sa isang standard contract upang matugunan ang 12-man minimum requirement. Kilala ang Golden State sa pagpapanatili ng flexibility sa kanilang ika-13 at ika-14 na roster spots kaya posible pang magkaroon ng karagdagang galaw kung makahanap sila ng gustong idagdag mula sa buyout market. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?